Hi, good afternoon. So ako nga pala si Jason Presto, Tech Lead ng iProgTech. So ngayon ay magde-demonstrate ako ng new feature ng iProg SMS API which is AI messages. So dito pwede na mag-generate ng mga messages with different categories sa tulong ng AI. So tara, start tayo. Okay, so punta ko na dito yan. Dito sa after mag-login kayo, no? Sa gilid, puntahan nyo lang tong AI messages. So dito ma-list yung lahat ng mga generated AI message nyo. Yung mga generated AI is nasa-save sa database. So ina-allow namin yan para ma-reuse nyo ulit yung mga generated text. Dahil ang pag-generate ay hindi libre. So, meron siyang bawas na 1 unified credit per request. Okay? So, tara. Try na natin. So, I have 5 credits. So, yan. So, generate new AI message. Dito may categories tayo na pwedeng pagpipilian, which is reminder, promotion, order, customer, OTP, business, education, emergency healthcare service, hiring, finance. So, yan yung mga default mo na available categories dito sa website. So, try natin tong reminder. So, yeah. So, meron namang warning dito. Each request deducts 1 unified credit. So, try tayo mag-generate. So, ayan. So, ito yung generated galing sa AI. So, hello, name, just a friendly reminder. So, ayan. So, pwede nyo i-adjust. Kunyari, hello, so, ayan. So, yan, try natin na parang magsaset siya sa akin ng reminder, no? So, ano ba ngayon? Ay, 17, so, date, March 18, bukas, 2 p.m. March 18, 2025 at 2 p.m. 5 p.m. na lang. So, yan. Please remember to bring the comments. So, update ko lang. So, yan. Meron na ditong reminder, generated text na pwede nyong gamitin anytime. Hindi na yan mabubura. So, siguro on the near future, so, sa mga susunod na updates, so yun, ulitin ko lang ulit na yung mga generated AI messages ay masasave dito sa database. Pwede nyo ma-reuse anytime. Okay? So, tapos, sa actions naman, meron tayong mga shortcut action dito na itong first pencil icon, which is you can edit. Then itong second icon ay send message. Kapag i-click mo yan, automatic mag-create ka ng messages. Ayan, so ito, meron tayong new updates din sa display, no? Ngayon makikita na natin yung characters, kung ilan yung characters, tapos yung kung ilan yung credits na mababawas. Dahil meron kasing standard na itong SMS provider, which is yun, kapag sumobra ka ng 160 characters, i-split niya na yan para maging new message na siya. Tapos kapag may mga emoji kayo na icon, lumiliit yung limit ng characters. Kapag yung plain lang, 160. Kapag nagkaroon ng emoji or yun nga mga emoji or special characters, nagiging 70 yung limit ng characters. So, kapag umabot ng 70, nagiging another SMS credit na yun. So, dapat kung aware kayo kapag may mga emoji yung message nyo. Okay? So, yun. Ito ang ibabawas sa akin ay 2 credits. So, ito try ko yan sa phone number ko. Naka-link na rin naman yung phone number ko. Wait lang. I mean, naka-mirror na yung aking phone para makita natin yung message. Okay? So, isa-send ko na yun ngayon.
So, yun. Send na. Nasa queue na. To, wait ko na lang. Kung mag-message siya dito. So, yun. Hello, Stone. Just a reminder. Diba? Gumana yung message. So, subukan natin ulit yung reminder. Ito naman yung pangatlong button is reminder. So, send reminder. All same lang din. Lagay ko lang din yung number ko. Then, mag-set tayo ng schedule. So, schedule is anong oras na ba ngayon? 55. So, 57 para may allowance na 1 minute. So, yan. Magbago tayo konti dito. Lagyan natin ito. Salamat. 2 credits. O 2 credits na lang. So, last na yan. Sa schedule now. So, yun. Naka-schedule na. So, wait na lang natin ng 57. Ito, schedule. Wait na lang natin. Pause ko muna. Wait na lang natin. 56. 57 dapat mag-send na yan. No? So, ganun lang siya. Yung AI message. Natin. Tapos, ayan, 57 na. Tignan natin kung nag-trigger yung reminder. So, yun. Nag-trigger yung reminder at nag-send na ng March 17, 1:57. At dito rin yung in-update ko na salamat. So, yun. Ganun gumagana yung AI natin, AI messages. Dito, AI messages. So, yan. So, ganito na lang yung demo na ito. Thanks. Bye.